Hello mga kababayan at mga kalingap, magandang buhay muli, Analisa Reality Vlog. So dating gawin po ko, so, since uploading na ho yung isa kong reaction, tutuloy ko muna mag-recording. So ito nga, hindi ko po alam kung kailan ko ito may edit sa dami ng ganap po dito sa aking trabaho. So habang nag-aantay ito, tutuloy ko po ang aking pagbibigay ng reaction, opinion, patungkol ho dito sa isang upload din ni Kalinga Prab, yung nandyan nabanggit or mayroong thumbnail, no? Kita natin yung mga mukha ni Kalingap Edo at saka si Kalingap Jomar. Pero bagong lahat, thank you so much once again mga silent viewers, new subscribers, nasa comment section na nagko-komento, bibigay ng kanilang opinion, mga nagsishare. Salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads sa tuwing kayo po ay nanonood sa aking mga ginagawang upload ng mga video na reaction. At si Kuya Bol Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalinga Prab, buong Kalingap Tahanan, mga hindi pa ho nakasupport, supportahan po natin. Shoutout po sa inyo. So ito, yung mga hindi pa ho nakakakilala kay Bridget, ng mga baguhan pa lang, nakalimutan ko kung sino yung kanyang naging scouter. Basta nakatira ito sila sa, sa bangketa. At nung huling pagkakatanda ko, nung pumunta doon sila Kalinga Prab is, parang nakaburol yung kanyang, may kamag-anak, lola niya yata, nakaburol. So, maliit lang yung, yung space, yung kwarto nila. Standing. Walang, pwede naman umupo, kaya lang, talaga, masikip. Masikip siya. So, ngayon, ito, pagpunta rin nila Kalinga Prab noon, bago pa man mag-question and answer, patungkol doon sa lumalaganap na issue kay Bridget, patungkol doon kay Jomar, din kay Kalinga Edo, yung may mga nagre-request na maging ka-tandem niya, love team, no? Nagulat si Kalinga Prab kasi akala niya, yung pumapasok sila doon sa tinitirahan nila Bridget, akala niya hanggang doon lang. So, mayroon pa palang secret passage, no? Doon sa likod. Kita talaga yung mga tambak, no? Ang tawag dito, mga kahoy. Tapos may mga nakatira pala na mga kamag-anak doon. At yan ang problema nila ngayon, mga kababayan at kalingap, dahil kailangan na nilang umalis doon. So, nahirapan din. Siyempre yung bata, ma-stress. Mahal nga naman mangupahan. Pero, kung pinakailangan na, mapipilitan talaga sila. Malaking problema yun kasi iba naman trabaho ng kanyang mga magulang. Kaya nga nandiyan siya sa Kalingap, tinutulungan, inaalalayan nila Kalingap Prab. Ganda yung batang to eh. Makikita niyo po, kukuha tayo ng short clip. Siguro sana pwede na kasi masyado pang maaga eh. Pero hindi ko lang alam, baka sakali yung time na matapos ko to, may upload ko to eh, baka lumagpas na doon sa oras. Pero wala naman kasing ang tawag dito, walang rules. Wala pang rules na paabuti ng 24 hours. Pero kasi nasa labas naman kami ngayon. So yun. Kung kay Kalinga Prab lang, kung gustuhin naman niya, gugustuhin niya, na kung gusto ni Kalinga Prab, lahat mabahayan. Pero syempre, limitado. Kasi nga, umaasa lang naman siya sa kanyang revenue. At saka maraming mga nakapila. Diba? At saka mayroong ongoing na bahay na ginagawa si Kalinga Prab. Babahay niya. So, sana, dumating yung time na si Bridget naman at hindi sila maabutan na ma-squat na talaga sila sa lugar na yun. Pero alam ko naman, naniniwala ako sa ating Panginoon na lahat mayroong paraan. Basta maging keep in touch lang sila, mag-pray. Kasi may mga taong instrumento na gagamitin ng ating Panginoon. Sa tuwing, alam natin yun, basta lang tayo, masunurin, mabait. Huwag lang tayong mga hamak o ng ating kapwa. So yun, ito na. Tinanong dito ni Kalinga Prab si Bridget patungkol sa issue nga, matagal na to lumalaga na to na binibigyan ng tawag dito si Jomar at saka si Bridget. May mga storya na kasi may mga ibinigay kasi gusto ni Bridget si Jomar. So nilinaw niya po niya. So ito po yung video na yun. Panoorin ho natin. Tumay pa naman ako, Bridget, kasi alam mo na maraming mga issue ngayon. Gusto ko lang din marinig mismo sa'yo kung ano ba yung masasabi mo doon. Una, about kay Papa Jom. Papa Joms. Ang dami nun, kuya. May una, pangat, pangatlo. Una kay Papa Joms, ano ba talaga yung... Meron ba talaga kayong connection ni Papa Joms? Ano bang sasabi mo doon? Ano ba, may something ka ba kay Joma? Hindi, tanong lang, Ano po, noong una po nagtaka ako kasi kasabi daw po parang may binigyan daw po ako ng hikaw. Hikaw Jones, tapos nahatid daw po ako. Uy, totoo yun? Hindi ko po alam sa kanila. Sa utak matay lang totoo. Hindi ko po alam, nagulat po ako nung kasabi ko, di ko man nga po nakakausap si Kuya Jomar, tapos maraming isa sa akin. Tsaka, syempre po, diba sabi ko po ng vlog sa akin, kasama si Queen na idol ko po si Ate Carla. Oo, tapos? Parang ang imposible naman po nun. Ayun nga.
kasi ang hinahanga niya si Carla din. So, hindi totoo yun, yung mga ganong, hindi totoo yung mga ganong speculation na si Bridget daw ay may gusto kay Papa Joms. Tsaka mabait po talaga si Kuya Jomar. Ibig sabihin, Dati pa man po. nababaitan ka sa kanya. Oh, mabait po siya. Napupugyan ka rin sa kanya. Uy, iba po yun. Hindi, joke lang. Kumakapakan. Ayan, so wala na po yun. Hindi daw po totoo yun, ano? So ito naman pangalawa, so ano naman yung masasabi mo dun sa parang gusto ka nilang makita na may bagong kalag team? Ano masasabi mo dun? Kasi parang parang naisip ko na po na kahit wala mo po kasing love team, makakapagtapos naman po ako Okay. pag-aaral. At saka ang mahalaga po doon, kahit man po walang love team, di ba mga angels po baga, kahit wala po sa love team, andyan po si Kuya talaga. Di ko lang Wow. pinapakayaan yun. Kaya Galing. may love team o wala po, andyan pa rin po. Same pa rin po yung care pa na pinapakita ni Kuya. On cam, tas off cam. Grabe naman, ang ganda naman ng sagot. Nakaka-touch naman. Kapag may love team po kasi, mas magiging magiging marami po yung May opportunity, no? Opo. Oo. Pero para sa akin po kasi, si Kuya pa rin po yung bahala po. Saka isa pa, parang inaano ko kay Kalingap Edu. Okay. Ano yung masasabi mo doon na parang madaming supporters na gusto ko yung makita na magkatandem. Ano po yun? May kilala ko. Meron kang kilala sino? May Jens. Kuya Jens? Talaga Kuya Jens, parang lumilipat ka na. O, ano sabi mo doon? Gusto mo? Marami po supporters, tas marami dito ang bashers. Parehas po yung ganun. Parehas. Ewan ko po sa kanila, like kung nakikita ko po yung mga mas marami po kasing issue sa akin kaysa po sa mga support ko talaga. Kasi narin yung sa support mo. Marami po sa akin compare. Pero ano yung masasabi mo kay Kalingap Edu? Ano masasabi mo sa kanya? Kay Kuya Edsman po, okay man po ako sa kanya. Nakita ko po siya nung sa Velvet Box po. Ayos man po, mabait man po si Kuya Edu. Pero po kung sa usapang love team po, parang mas gusto ko lang po irespeto lang din yung side niya po. Yan, Parang respeto ayos. lang po. Saka sinabi ko na rin sa mga viewers na si Kalingap Edu ay for real life na siya. Para na siya sa pag-aasawa, hindi na sa love team. Respeto lang din po sa gusto po ni Kuya Eds. Tama. So, So yun ano mga kalingap, alam na, malinaw na po. Malaki ang respeto ni Bridget. Idol niya si Carla. No? So ibig sabihin, wala silang komunikasyon ni Jomar. Yan, nabanggit ho niya. Diyan sa short clip na yan. As in wala. So yung mga gumagawa ng istorya, wag tigilan nyo na po. No? Kasi yung bata, ayan, mataas ang tingin niya kay Carla, respeto. Hindi niya yan naaswangin, hindi niya yan ano yun, alam niyang si Carla at Jomar magkatandem, magka-love team. So, hindi natin alam kung in real life sila. No? Wala pa namang nangyayaring aminan. No? So, basta, ang ano lang doon, ang stand ko doon, for Bridget, nilinaw niya na wala po, negatibo, yung mga binabatok sa kanya na pangbabash patungkol sa kanilang dalawa ni Jomar, no? Ginagawa ng kwento. At ito naman, kay Kalingap Edu, ayan, marami din po sa mga, pasensya na no, sa mga hindi nakakasunod. Panoorin niyo po, ito ho yung, ilagay ko na lang yung, ano ni Kalingap Rab, na thumbnail, at pakabisita na lang po sa kanyang YouTube channel, para mapanood niyo po yung kabuuan ng video, para makarelate po kayo. At pwede ko kayong magbigay ng sarili ninyong opinion, komento, dito po sa aking reaction video na to. So, patungkol naman ho dito kay, kay Kalingap, sino ba to? Nakalimutan ko tuloy. Si Kalingap Edu. Kasi maraming mga post, request na subukan, itandem, i-love team si Bridget sa si Kalingap Edu. So alam naman ho natin, dati pa sinabi na ni Kalingap Rab na si Kalingap Edu ay hindi na pang love team. Ang kailangan niya talaga dyan, pang-asawa na. Kung may pa-partner man sa kanya, yun na yung magiging totoo, no, real magiging asawa niya na talaga kasi may edad na rin eh. At ito si Bridget naman, yung napansin ko sa kanya patungkol sa love team, open-minded siya. Although sabi niya, pag may love team kasi, more on daming ng babash. Pero marami rin yung positive side. Pero natural kasi yun eh, dami talagang bashing. Daming mga nakikita yung mga basher kasi basher sila eh. Pero kung hindi ka basher, wala kang ibabash. Andun ka sa positibo. No? Maganda rin naman kasi may ka-love team. Siyempre, ano yun eh, pag-good vibes lang ba? Tandem, drama, actingan, ba? At nakakatulong yun sa mga beneficiary. No? May mga sumusuporta.
Kumbaga ano yun eh, yan mga artista sila ng Kalingap kaya may love team. Yung parang ganon, content, no? Content lang. Kaya lang yung iba masyadong dinidibdib. So, yun lang yung napansin ko kay Bridget, open siya kung sakasakali man. At yung sabi nga niya, nire-respeto niya yung si Kalingap Edo kung talagang hindi na pwedeng magkaroon ng kalab team. Pero para sa akin, yun talaga yung nakita ko sa kanya kay Bridget. Okay siya, pero sana dumating yung time na merong babagay or ayun, may makakalab din si Bridget, no? Na hindi na si Kalingap Edo. Sana may dumating sa Kalingap na mas ano sa kanya, mamamatch dyan sa kanyang edad, sa kanyang kung ano yung kanyang ugali, no? Kasi hindi ko naman nakikita ng personal. So, may ano naman yun eh, ano matawag doon? Nakalimutan ko yung, basta yung mutual, no? Magkaroon sila ng mutual understanding kung magkakaroon man siya ng katandem. So, ayan, suportahan po natin, no, si Kalingap Rab. Ayan, si Bridget, raketera. Sumasali sa mga pageant. Maganda kasi, tapos yung dinabutan doon ng Kalingap Rab, may mga rumaraket din siya online, may mga ginagawa siyang mga modules, gano'n, nabanggit niya eh. Madiskarte. Yan, madiskarte yung batang to. So, sana tuloy-tuloy nating alalayan yung batang to sa pamamagitan po ng panunood ng mga upload ni Kalingap Rab. Huwag po tayo mag-skip ng ads dahil yun lang po yung ating maiaambag. Malaking bagay po tayong mga viewers, no? Ako kahit reactor ako, hindi ko ako nakakapagbigay dahil wala naman akong kinikita, no? Pasundot-sundot lang ho tayo. Basta ang kagandahan ho dito, dyan tayo nakasuporta sa Kalingap. Magbigay man tayo ng cash o wala, support lang tayo sa mga upload. Panoorin ho natin lahat. Kung may time pa ulit-ulit, basta bakante, mga ganun lang. In support po dito sa mga proyekto na ginagawa po ni Kalingap Rab Bahay, mga beneficiaries niya, yung mga scholars, mga pinapaaral, no? Binibigyan ng allowance. Kasi yung iba walang mga kalab team, walang mga sponsor. Nakakapag-abot si Kalingap Rab doon sa kanyang revenue, sa kanyang YouTube channel. Dahil po yan sa mga viewers, no? So, yun lang ho sa akin. Maraming salamat sa malinaw na malabo, no, na si Kalingap Edo ay maging kalab team ni Bridget. Maliban na lang kung si Kalingap Edo pumayag, no? O sige, kung magano lang, go with the flow lang, enjoy lang. Kasayahan lang, no? May posibilidad yon. Pero kung tayo ay magpupush, wala tayong magagawa. So, kay Kalingap Edo yon, kung papayag siya na silang dalawa ni Bridget ay magkatandem. No? Nasa kanila yon. Bali natin, dumating yung panahon na yun, kung baga hinog na si Kalingap Edo, kung baga nakamove on na. Kasi ngayon, busy siya sa kanyang mga charity. Yan. So, supportan din po natin si Kalingap Edo. Kasi magpapasukan na, may mga beneficiaries din po siya, mga scholars niya, mga pinapaaral niya. Yan. So, hanggang dito na muna ako mga babae at Kalingap. Panoorin niyo po yung aking mga reaksyon. Kung meron din po kayong hindi nagustuhan sa aking mga sinabi, malaya po kayong magkomento dito sa aking comment section. Wala ko kayong problema sa akin. Tinatanggap ko po yung mga kritisismo. It's either negative or positive. Walang problema po sa akin. So, enjoy lang po tayo sa buhay. Mag-iingat po tayong palagi. Sa lahat mo nang nakasuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo. Hindi po muna ako magsa-shoutout. Ingat po tayo. Magandang buhay at to God be the glory and honor.